Yan, good morning po. So time check po natin, it's 6:03 and tayo ay simula siguro po mga 6:05. So i-ready po natin yung ating pong mga sarili, ang ating pong Bible, ang mainit na kape. And today po is March 5, Wednesday, at tayo po ay nasa Psalm chapter 61 na. So buksan po ninyo inyo pong mga Bible sa Psalm 61 o mga awit o salmo. At pinamagatan ko po yung aking pong sharing na Finding Refuge. So ang chapter na ito ay may 8 talata lamang, 8 verses. At ang passage na pag-aaralan po natin ay naglalarawan po sa isang tao na naghahanap po ng kanlungan sa Diyos. So tayo po muna ay manalangin. God, Heavenly Father, dakila ka. Kayo ang aming pong tanggulan. Kayo ang aming pong kanlungan. Maraming salamat po dahil patuloy na kayo po ay tapat sa amin. Laging kayong nandyan at hindi nyo po kami pinapabayaan. Lord, sa inyo pong salita today, we are praying na kayo po ang mangusap through the guidance of the Holy Spirit. Lord, buksan nyo po ang aming pong pag-iisip na aming pong maunawaan ang aming pong, ang inyo pong salita, Panginoon. Kayo pong magiging guro namin today. This we pray in Jesus' name. Amen. Ayan po. So tayo po ay nasa chapter 61 na ng Salmo o mga awit o Psalm. At ang passage ay nagsisimula po sa isang daing. Ang sabi, O Diyos, pakinggan nyo ang aking panawagan. Dinggin nyo ang aking dalangin. Yun po ang sinasabi po ng verse 1. Mga kapatid, naalala niyo po ba nung panahon na kayo po ay dumadaing sa Diyos? Sa ibang translation, ang sabi, dinggin mo ang aking daing, O Diyos. Dinggin mo ang aking panalangin. I assume na kaya ka dumadaing sa Diyos kasi po ikaw ay nasa sitwasyon na maaring may kabigatan kang dinadala, ikaw ay nahihirapan, merong pagkabalisa o kalungkutan. Alam niyo po, si David ay nakaranas po ng katulad na sitwasyon, pero sa halip na siya po ay umasa sa kanya pong sariling kakayahan, si David ay bumaling, no? Doon sa tunay na kanlungan. Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Diyos. Ang talatang ito ay nagpapaalala po sa atin na sa buhay, hindi po maiwasan na makakaramdam po tayo ng labis na pagkabalisa, kalungkutan, kahirapan, na parang pakiramdam po natin, tayo po ay na-corner na tayo po ay nasa dulo na pakiramdam natin ay tayo po ay mahuhulog na. Pero tandaan po natin mga kapatid na ang Diyos ang ating pong kanlungan. Naririnig po niya yung ating pong mga daing at siya po yung nag-aalok sa atin ng isang lugar ng kanlungan. Ano po itong kanyang lugar ng kanlungan? Walang iba kundi yung kanya pong presensya. Kaya sa verse 2, siya po yung nagpapatuloy. Ang salmista ay nagsabi, From the end of the earth I call to you. When my heart is faint, lead me to the rock that is higher than I. So itong verse 2 na ito ay nagpapahayag ng pakiramdam na parang malayo. Diba? From the end of the earth, I call to you. Yet, mga kapatid, even from the end of the earth, God is accessible. Diba? Amen po? Ang Diyos ay naaabot. At dito din, no, sa verse na ito, kinilala ni David yung kanya pong pangailangan para sa isang bato, no, rock, na mas mataas kaysa sa kanyang sarili. Isang lugar ng kaligtasan at kalakasan. Ang sabi, di ba?
ang batong mas mataas kaysa sa akin, ito po ay ang tinutukoy dito, walang iba kundi ang Diyos mismo, yung ating pong matibay at ligtas na pundasyon. Pero sa verse 3, nag-iba po yung tono ni David. Ang sabi niya, "For you have been my refuge, a strong tower against the foe." So, nalipat, he moves, no? From kanina po, daing siya ng daing. Lord, Lord, di ba? From desperation to what? To confidence. Bakit nabago ang tone ni David dito sa verse 3? Kasi po, lagi niyang kinikilala yung katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang mga suliranin. Sabi niya, "For you have been my refuge, a strong tower against the foe." Last Sunday po sa isang fellowship ng mga leaders dito po sa Bacoor, may question na tinanong po si Pastor Jeff sa amin. Ang tanong niya, anong isang pangyayari sa buhay mo na masasabi mo hindi nagbago ang Diyos? Ulitin po yung tanong. Anong isang pangyayari sa buhay mo na masasabi mong hindi nagbago ang Diyos? Kung itatanong ko rin po itong tanong ko sa inyo, mga kapatid, ano kaya yung pangyayari sa buhay mo na masasabi mong hindi nagbago ang katapatan ng Diyos sa buhay mo? Alam niyo po, kung atin lagi aalalahanin o isipin, no, ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, ano po yung magiging result? Kung bibilangin po natin, di ba sabi nga lagi, narinig natin, count your blessings. Count your blessings. Araw-araw, bilangin natin yung mga pagpapala na tinatanggap natin sa Panginoon. Ito po ay magpapasigla sa atin. Di ba? Sa halip na tayo po ay malungkot. Kapag naalala po natin kung paano niya tayo dinala, no? Galing halimbawa sa isang, alam ko, sa maraming pagkakataon at panahon. Diba? Pag kayo po ay namumblema, no? Na kayo ay nabibigatan, di ba? And biglang, ay, salamat Lord na nalampasan natin tong kalagayan na ito. Di po ba? No? Ano po yung nararamdaman nyo? Lord, salamat sa inyo pong faithfulness. No? Nagkakaroon po tayo ng kumpiyansa na, let's say for example, ikaw ngayon kapatid, hindi ko alam yung sitwasyon mo. Nasa mabigat kang kalagayan, meron kang problemang malaking problema, di po ba? Kung isipin po natin dati na, hindi, nandito ako ngayon sa sitwasyon na ito, ako naniniwala na malalampasan ko ito. So meron tayong kumpiyansa na gagawin ng Diyos, no? Yung ginawa niya dati sa atin, na He will do it again. Amen po ba? Nadadalhin niya tayong muli dun sa mahirap na sitwasyon, ililipat niya tayo sa isang maayos na kalagayan o sitwasyon. Ibig sabihin po ay malalampasan natin yung mga problema na pinagdadaanan po natin. Kaya si David, ang salmista, sa verse 4, ang sabi niya, let me dwell. Kaya nga po sabi niya, let me dwell in your tent forever and take refuge in the shelter of your wings. Hindi po ito isang temporary dwelling place or shelter lamang. Mga kapatid, ito po ay lasting place of refuge. Diba? So kung lasting place, forever, place of shelter, refuge, so syempre ano bang iniisip po natin? Kasi dito naman sa mundo, parang, diba, ang daming problema dito. So inaasahan po natin na sa ating pong pananampalataya, no, sa ating pong paniniwala na tayo po iniligtas ng Panginoon, dadalhin niya tayo sa lugar na, yun nga, may forever. So ito po yung hahanapin natin. Ito yung naisin natin
no, sa ating mga buhay kaysa naisin natin yung mga bagay ng mundo na yes, nagbibigay siguro ng kaaliwan pero panandalian lamang yun eh. Wala naman siyang eternal value. Ang sabi ni David, let me dwell in your tent forever. And the last 4 verses ng chapter 61, ng verse 5 hanggang 8, ito pong sabi. Verse 5, for you, God, have heard my vows. You have given me the heritage of those who fear your name. Verse 6, increase the days of the king. May his years be like many generations. May he be enthroned before God forever. Appoint your love and faithfulness to protect him. So will I ever sing praise to your name and fulfill my vows day after day. So dito po sa apat na huling talata ng chapter 61, David recognizes that God has been faithful to him. No? Ano po yung sinasabi dito na God heard David's prayer at sinagot niya yung panalangin, yung daing ni David, di ba? At ito po'y nagli-lead, no? O ito po'y humahantong kay David na ano po, mangako, no? Natuparin yung kanyang mga vows. Ano ba sa Tagalog ang vows? Panata, no? And itong mga panata na ito, itong vows na ito are not just empty promises. No? They are expressions of our commitment to God. Nasa kabila po nung mga pinagdadaanan po natin, no? Nandyan pa rin po ang ating pong mga puso na nagpapasalamat sa Panginoon. No? May heart of gratitude tayo. Yung ating pong commitment and dedication sa Panginoon ay hindi po nagbabago. So ang tanong po, ano ba ang ibig sabihin ng pagtupad sa ating mga panata o vows? Tatlong bagay po, no, yung ibibigay ko po sa inyo na meaning ng pagtupad na binanggit dito ni David, na ibig sabihin, we are remembering God's faithfulness. Kaya natin ginagawa yung panata, yung vow natin, inaalala natin yung katapatan ng Diyos. Na kapag naalala po natin kung paano sinasagot ng Diyos yung mga prayers natin, ilang beses na ba mga kapatid? Hindi na mabilang yung mga answered prayers, di po ba? No? Yung provision niya sa atin, yung patuloy na paggabay niya sa atin, di po ba yun ay reason? Di po ba yun ay motivation natin na igalang natin yung ating mga pangako sa Kanya, yung mga panata natin, yung mga vows natin sa Kanya? Agree po ba kayo mga kapatid? At pangalawang ibig sabihin ng pagtupad sa ating vow is it means living life of praise. Namumuhay tayo na may buhay ng papuri. Sabi ni David, so will I ever sing praise to your name. So it means na ang buhay natin should be and must be, no, a constant song of gratitude and worship to God. And the third one is, diba, ang sabi niya sa verse 8, and fulfill my vows day after day. Ibig sabihin, kung day after day, it is a consistent obedience. Day after day. Dito po, araw-araw, nag-commit, no, si David na susundin niya ang Panginoon. Patuloy na pagsunod at katapatan sa ating pong kaugnayan sa Diyos. So mga kapatid, as I end, let us reflect. Ito po yung aking pong itatanong sa inyo. Have we made any vows to God that we need to fulfill?
'di ba? Sabi niya, day after day. Hindi lang siya yung na may vow tayo. Basta ako, magsisimba ako every Sunday. It's a good vow. Di po ba? It's a good vow. Pero si David, sabi niya, so will I ever sing praise to your name and fulfill my vows day after day. So again, my question to you, have we made any vows to God that we need to fulfill? Baka namanata ka, nagvow ka kay Lord, tapos hindi mo naman ginagawa, hindi naman pala natin sinusunod. Pangalawang tanong ko sa inyo, mga kapatid, are we living a life of praise and gratitude for God's faithfulness to us? And the third question, are we consistently seeking God as our refuge in times of trouble? Pag in times of trouble, problems ba, ano pong ginagawa po natin? Are we cursing God? Lumalayo ba tayo sa Diyos? Or are we consistently seeking God as our refuge? Siya ba yung ating pong kanlungan? Nawa, mga kapatid, sa umagang ito, katulad po ni Haring David, matagpuan po natin na yung ating pong tunay na kanlungan, walang iba kundi ang Diyos lamang, na at matapat na ating pong tuparin yung ating pong vows sa Kanya. Mamuhay tayo ng isang buhay na nagpaparangal sa Kanyang dakilang pangalan. Ayan. So yun lang po mga kapatid yung aking pong sharing, and bago po ako mag-closing prayer ay gusto ko pong batiin. Ayan, nabati ko na po si Ate Emma, Kuya Elmer, Kuya Lito, Ate Rose, Sister Dolores, si Ate Tin Rodis Plaminiano from Singapore. Magandang umaga po. Sister Banji, Pastor June, Sister Anggidrapsag, magandang umaga po sa inyo. Patrocinia Kitoy, good morning. Sister Gina Heli, Kuya Mike Bitog, Joan Bitog, Sister Mayet, Kuya Francis Bibar, Sister Connie, ayan, Ate Beng, Marga, ayan, magandang umaga po. God bless. Let's pray po. Yes, God, dinadakilan namin ang inyo pong pangalan. Lord, salamat po sa napaka powerful na message ninyo this morning. Lord, i-bless nyo po ang araw namin sa pagharap namin sa mundo, sa mga trabaho namin, Lord God. I-bless nyo po kami, ingatan nyo kami. Lord, sa may mga kapatid ko na may karamdaman ngayon, Lord, pagalingin nyo po sila. Protektahan nyo po kami at ingatan nyo kami sa daan na sa aming mga pupuntahan today, ay kami po ay makarating ng ligtas, maging mga blessing kami, Panginoon, sa workplace, sa mga tao na aming pong makakasalamuha sa umagang ito. Lord, patnubayan nyo kami, gabayan nyo po kami, madakila ang pangalan po ninyo sa aming mga buhay. Not only today, but sa araw-araw ng aming pong buhay. Ito po, Lord, ang aming pong samot dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus, at lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Ayan. So, condolence din po kina Pastora and Pastor June sa panaw po, no, ng kapatid po ni Pastora Tita, si Sister Wilma. So condolence po sa family. Good morning.